Sa muling pagnanais na makabalik sa Kongreso bilang kinatawa ng Distrito 4 ng lungsod ng Quezon, isa sa mga platapormang isinusulong ni Atty. Jesus Bong Suntay ay ang pagkakaroon ng pangmatagalang solusyon sa mga problemang kinahaharap ng distrito. Si Suntay ay dating nanilbihan bilang congressman noong taong 2022 sa ilalim ng ika-18 Kongreso at ngayon ay nagnanais na manilbihang muli sa dating posisyon sakaling manalo sa halalan sa susunod na taon. Ayon sa datos ng United Nations Children's Fund o UNICEF, kabilang ang edukasyon, kalusugan at trabaho sa mga pinakaproblemang kinahaharap ng bansa sa kasalukuyan. Kaya naman isa sa mga nais na isulong ni Suntay ay ang pagpapabuti sa sektor ng pagtatrabaho kung saan layon niyang magkaroon ng training para sa mga mamamayan ng distrito upang malinang ang kanilang mga kaalaman patungkol sa pagtatrabaho maging sa pagnenegosyo. Ito ay dahil naniniwala ang dating kongresista na ang ayuda bagamat hindi masama ay isang pansamantalang tulong lamang at ang tunay na kailangan ng mga tao ay ang pangmatagalang tulong na kanilang magagamit upang mapabuti ang kanilang pamumuhay, umasenso at magkaroon ng progreso sa buhay. It was always my vision, diba, to teach people how the value of hard work. Sabi nga natin, kung gusto mo makatulong sa mga tao, hindi mo sila bibigyan ng isda, pero tuturuan mo sila paano mangisda. While okay yung mga pantawid na tulong, pansamantalang tulong, ang ating long-term goal is to be able to teach people, especially the underprivileged individuals in our community, to learn how to fish and learn how to work so that they could stand on their own. Bukod dito ay nais rin niyang tutukan ang sektor ng kalusugan kung saan pagpapabuti sa mga infrastruktura, pasilidad, maging ang pagdaragdag ng mga medical staff ay nais niyang isama sa national budget. At para sa epektibong pagpapaunlad sa kinabukasan ng kanyang distrito, kasama sa kanyang plataporma ang pagtugon sa kalidad ng edukasyon, mga infrastruktura at ang student loan program. Sa ilalim ng loan na ito, magkakaroon anya ng educational assistance kung saan magpapautang ang gobyerno para sa mga pangangailangang pinansyal ng mga estudyante at kanila itong babayaran sa oras na makapagtapos at makahanap ng trabaho. At ngayong papalapit na naman ang eleksyon, hawak muli ng taong bayan ang pasyang makakaapekto sa kinabukasan ng bayan. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.